Sa Ebanghelyo, ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan at kanyang 2 anak ay nagpapahiwatig na mas mainam pa ang taong nabalam sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos kaysa taong tumugon, ngunit salungat naman ang kanyang ginawa. Inaanyayahan muli tayo ni Jesus na suriin ang ating mga sarili kung anong uri ng tagapaglingkod tayo. Isang tapat sa salita at tungkulin o isang nabubuhay sa kasinungalingan. Idalangin natin ngayon na mas maging malinaw nawa ang ating pagtugon sa kanyang paanyaya. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming hinilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Itinuturo ni Propeta Ezekiel na ang kaligtasan ay ng Tinuturo ni Propeta Ezekiel na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagtugon ng tao na magbalik loob sa Panginoon. Ang panalangin niya ay isang paanyaya sa lahat na sundan ang landas ng pagbabagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas mong ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon, Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala
sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Tugon, Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. mabuti ang poon at makatarungan, ang mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon, Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ipinaabot ni San Pablo sa mga taga-Filipos ang kagandahang dulot ng pagpakumbaba o kinoses na inaasahang masasalamin din sa ating buhay. Batay ito sa pagpakumbaba ni Jesus na ginantimpalaan ng kaluwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala
sa Kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating katabi na good morning. Sa ating taga-subaybay, sa ating live streaming, magandang umaga po. Palakpakan po natin ang Diyos na muli nagbigay sa atin ng mga biyaya, lalong-lalo na ang biyaya ng buhay, ng kalakasan, magandang panahon, at marami pang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Lalong-lalo na ang kaniyang pagmamagandang loob sa atin at ang kaniyang pagmamahal. Sa gitna ng mga pagsubok at makahirapan sa buhay, sa gitna ng mga hamon at mga iba't ibang kahirapan na ating nararanasan, sa gitna ng ating mga pagkakamali at mga pagkukulang, sa gitna ng ating mga pagkakasala at makahinaan, ang Diyos ay patuloy at paulit-ulit na nagmamahal sa atin at nagmamagandang loob. At dahil dito, karapat-dapat lamang na ating purihin at pasalamatan ang Diyos. Karapat-dapat lamang na araw-araw ay huwag nating kalimutan ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At muli sa ating pagtitipon, ay narinig natin ang Diyos na nagsasalita sa atin. Ang kaniyang mga salita ay pawang pagturo, pagpaalaala, at paggabay sa atin kung ano ang makarapat-dapat nating gawin sa ating mga buhay. Sabi ko nga noon, mahal kasi tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapawalay sa Kanya. Hindi niya gustong mapariwara tayo sa ating buhay sa mundong ito. At dahil sa Kaniyang pagmamahal at hangad sa ating kaligtasan, patuloy siyang nagpaalaala, nagtuturo at gumagabay sa atin sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. At sabi ko nga, kung marunong lamang tayong makinig sa mga salita ng Diyos at ang mga napakinggang salita ng Panginoon ay pinagsikapan nating tupdin, sundin at isabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, tiyak, hindi tayo maligaw ng landas. Siguradong sigurado na hindi tayo mapariwara. Ibig sabihin, ang mga salita ng Diyos sana ay mga guiding principles natin sa ating buhay. Mga prinsipyong gabay kung paano tayo mamuhay sa mundong ibabaw na ito. Subalit, kagaya ng mga saserdote at matatanda ng bayan na narinig natin sa ating ebanghelyo, kahit narinig na nila ang paanyaya ni Juan, kahit narinig na nila ang paanyaya ni Jesus, subalit patuloy silang nagmatigas ang kanilang mga puso. Hindi pa rin nila sinunod ang kalooban ng Diyos, kaya walang naganap na pagbabago sa kanilang kalooban at kanilang buhay. Kaya, ikwinento ni Jesus sa kanila ang talinhaga
ng ama na may 2 anak. At ang kwentong ito ay hindi lang para sa mga saserdote at mga matatanda ng bayan. Pagkos ang kwentong ito ay para din sa ating lahat. Kasi sabi ni Jesus sa katapusang bahagi ng ating ebanghelyo, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. At sabi pa niya sa mga matatanda ng bayan at saserdote, nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Para bagang sinasabihan din tayo, narinig na ninyo na magpatawad, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagpatawad. Narinig ninyo noong nakaraang linggo na tayo ay mga manggagawa sa ubasan ng Diyos at patuloy niyang tinatawag na maging Kaniyang manggagawa. Subalit kuminsan reklamo tayo ng reklamo at kuminsan hindi natin sinasagot ang Kaniyang paanyaya sa atin. Parang ganun ang sinasabi sa atin ngayon ng Diyos. Parang sinasabihan tayo, pinaalalahanan ko na kayo na magpatawad, subalit hanggang ngayon, matigas pa rin ang inyong mga puso. Sinabihan ko kayo noong nakaraang linggo na kailangan maging tapat at mabuting manggagawa sa ubasan ng Diyos, subalit kuminsan, hindi nyo pa rin ginagawa. Ibig sabihin, wala pa rin nagaganap na pagbabago sa ating buhay, sa ating puso, sa ating kalooban, at sa ating paglilingkod. Bakit kailangan magkaroon ng pagbabago? Kung napakinggan ninyo ang ating unang pagbasa, paalaala sa atin. Sabi ng ating unang pagbasa, matuwid ang aking tuntunin at ang pamantayan ninyo ang baluktot. Sabi pa niya, kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang tao na nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Ano ang kaibahan? Noon, mabait siya. Gumawa siya ng kabutihan. Ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, naging masama siyang tao. Hindi siya pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Subalit, ang isang taong masamang-masama noon, subalit nagkaroon ng pagbabago sa kanyang puso at sa kanyang sarili, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the difference. Noon, ang bait-bait natin, ngayon ang sungit-sungit natin. May iba naman noon, napakasungit, hindi nagsisimba, hinipo ng Diyos ang kanyang puso. Ngayon, ang super bait niya. Yun yung paalaala sa atin ng ating unang pagbasa. At sabi sa ating unang pagbasa, dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. At may pruweba tayo niyan. Sino ang ating pruweba? Si San Pablo, si Saint Paul. Sino si Saint Paul? Kriminal. Mang-uusig na mga Kristiyano. Marami siyang pinatay na sumusunod kay Kristo nung una sa kanyang buhay. Dumating ang punto na hinipo ng Diyos ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang sarili. Iniwanan niya ang masamang gawain
Tinalikdan niya ang pang-uusig. Sumulat siya sa magagandang ginawa ni Jesus. Hanggang ngayon, ang kanyang sinulat ay ating nababasa at naririnig. Kaya siya'y naging banal, kaya siya'y nagiging santo. Kaya, ayaw talaga ng simbahan ng death penalty. Dahil ang isang tao, gaano man siya kasama, ay mayroong panahon upang siya'y magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Tayo din. We are not perfect. Lahat tayo ay mayroong pagkakamali at pagkakasala. At dahil sa ating mga pagkakamali at pagkakasala, tayo rin ay inaanyayahan na magkaroon ng pagbabago. Hindi sana natin gayahin ang mga matatanda ng bayan at mga saserdote. Kahit araw-araw ay narinig nilang salita ng Diyos, subalit patuloy na maging matigas ang kanilang mga puso. Walang pagbabagong naganap sa kanilang buhay. Tayo ay inanyayahan ng Diyos sa tuwing marinig natin ang mga salita ng Diyos, yan sanang magpalambot sa ating mga puso. At ang mga salita ng Diyos ang gagabay sa atin tungo sa ganap na pagbabago. At magkaroon lamang ng ganap na pagbabago, sabi ng ating ikalawang pagbasa, kapag merong kababaang loob. Pero kapag mataas ang ating pride at ang turing natin sa ating mga sarili ay matuwid, righteous, it is difficult to change. But if we look at ourselves humbly, na nakikita natin sa ating mga sarili na tayo rin ay nagkakamali at nagkakasala, at mayroong kababaang loob na aminin ang mga ito, tiyak magkaroon ng ganap na pagbabago. At maging ganap ang pagbabago sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos at turo ni Jesus, hindi lamang sa salita, kundi sa ating gawa. Mga minamahal na kapatid, naway sa pamagitan ng banal na misang ito, hingin natin sa Diyos, hindi madali ang magbago. It's very difficult to change. At ang pagbabago ay hindi overnight na proseso. Kundi habang tayo ay nabubuhay, kasi tayo ay nagkakamali at nagkakasala. At sana ang mga pagkakamali at pagkakasala ay hindi natin uulit-uliting gawin, kundi magkaroon ng pagbabago. At maging ganap lamang ang pagbabagong iyon kung nasa ating mga puso ang kababaang loob at ang ating pagsusumikap na din at susundin ang turo at utos ni Jesus. Nais mo bang magbago? Kababaang loob at sundin ang turo ng Panginoon. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Mga minamahal na kapatid, idalangin natin sa Amang Mahabagin na tulungan tayong maging tapat sa ating pagtugon sa Kanyang paanyaya upang tayo maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian.
Hingiin natin sa Kanya na gabayan tayo tungo sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng ating kababaang loob at pagsunod sa Kanyang mga utos at turo. Buong puso tayong manalangin at sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan at sa isang panibagong yugto ng sinodal ng paglalakbay, naway ang mabuting balita ay gawin siyang ubasan, kung saan ang lahat ng tao na naghahanap ng kahulugan sa buhay ay makatagpo ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga obispo na makikiisa sa sinodal na pagtitipon sa Roma, naway ang lahat ng kanilang magiging panukala ay manggaling sa kanilang pakikinig sa Espiritu Santo. Nang sa gayon ay maramdaman ng sambayanan ng Diyos na sila'y talagang kaisa sa buhay ng simbahan at sila rin nawa ay maging mga saksi ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga dalubhasa ng teknolohiya, naway ang kanilang karunungan ay makaambag sa gawain ng sinodal na pagtitipon ng mga obispo, nang sa gayon ang pananampalataya ay maging buhay ng lahat maging buhay ng lahat ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin Para sa mga kabataan na naghahanap ng katotohanan at mabuting halimbawa, naway bilang bunga ng sinodal na paglalakbay na ito, ay maramdaman nilang sila'y kaisa sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon ngayon, kaisa ng simbahan sa buong daigdig, naway sa ating pagtanggap sa katawan ni Kristo, ay makatanggap tayo ng panibagong pagtingin sa ating kapwa at maging mga saksi sa pagiging bukas palad ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin sa Panginoon ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mahabagin sa pamagitan na iyong pagmamahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng sa iyong anak, upang makasunod kami sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Gabayan mo kami tungo sa ganap na pagbabago. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, lubin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob na iyong pagpapalang sa aming umaagos, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainiwa. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasalamat, sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kaharian ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat, paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Lay Eucharistic Minister, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming, sa atin pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod po na linggo, ang sponsor po ay ang San Juan Chapel. Paalala po para sa mga mass intentions, mayroon po tayong cut-off time para sa pagpapalista. Ito po ay 10 minuto bago ang ikasiyam ng umaga o bago mag-umpisa ang misa. Limitahan lamang po sa 5 pangalan ang inyong intensyon. Mangyari lamang pong pumila at magpalista ng personal sa commentator upang ma-check ang mga pangalan. Patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Gayon din po ang ating balikhandog at ang mga donasyon para sa pagpapagawa at pangangailangan ng ating simbahan. Magandang araw po sa ating lahat. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Kaugnay nito, sisimulan po natin ang pagdalaw ng Birheng Maria sa mga tahanan ng bawat kapilya. Magsisimula ito sa October 1, 2023 at matatapos sa October 29, 2023. Sa October 30 po ang ating culmination at magkakaroon po tayo ng foot procession sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan po ito ng banal na misa sa ganap ng ika-7 ng gabi sa St. Louis Chapel. November 1 ay araw ng mga santo. Magkakaroon po tayo ng misa sa ganap na ika-6 ng umaga sa bodega
at ikasiyam ng umaga sa Eternal Garden. Sa hapon naman po ay sa Eternal Garden pa rin, sa ganap na 2:00 ng hapon. Kaugnay din po nito, magkakaroon po tayo ng Treat and Bless sa ganap na 4:30 ng hapon. Ang mga youth at sakristan po ay magdadamit ng santo at dadalaw sa 5 pamilya ng bawat kapilya. November 2 ay araw ng mga kaluluwa. Magkaroon po tayo ng mga misa. 7 ng umaga sa Cluster Hope at 6 p.m. sa Woodcraft Bayanihan. Kaugnay po nito, kami po ay magbibigay ng mga sobre para sa mga kaluluwa at ipamamahagi po ito ng mga chapel leaders. Ngayong araw, October 1, 2023, ay fiesta ng Our Lady of Manawag. Inanyayahan po tayong lahat na dumalo at makaisa sa misa sa ganap na 6:30 p.m. sa RNE Taxi Compound. Maraming salamat po. Kaunting karagdagan sa ating ipagdiriwang na month of Rosary. At ito ay sisimulan natin mamayang hapon. At tandaan po natin na sa taong ito ay napapaloob pa tayo sa proseso ng simbahan ng sinodalidad o synodality. Naunawaan ba ninyo kung ano ang synodality? Ilang taon na natin itong paulit-ulit na sinasabi, pero naunawaan ba natin kung ano ang ibig sabihin ng synodalidad o synodality? Ang synodalidad o synodality, ang ibig sabihin ay sama-samang maglalakbay. Sama-samang maglalakbay, walang iiwanan. So, sa taong ito ay nasa proseso pa tayo ng synodalidad, no? Ang ating obispo, si Bishop Ambo, ay nasa Roma ngayon para mag-attend ng general consultation tungkol sa synodality. No? Walang iwanan. No? At ang aking paalaala sa ating mga leaders sa mga iba't ibang kapilya, sana nitong buwan ng Oktubre, walang tahanan na maisantabi at maiwanan sa ating month of Rosary. Sana ang lahat ng mga bahay na Katoliko ay madalaw ng mahal na Birhen Maria. Wala sana tayong pipiliin sa taong ito, kundi sana ang lahat ay ating pagsumikapan na madalaw ng mahal na Birhen ang bawat mga tahanan. Tapos tandaan po natin ang ating motto sa ating mission station, abutin ang mga nasalaylayan. Abutin ang mga nasalaylayan at walang maiiwanan. Sana yan palagi ang nasa ating isipan. No? So parang nagtaka ako na bakit 3 lang yung imahin ng Mama Mary, no? 3 kapilya, ibig sabihin, ang matagkapilya ay isang Mama Mary lang. Halimbawa, ang San Roque Chapel, siguro hindi lang 29 houses na Katoliko ang nasa San Roque Chapel. Ang sa San Juan, hindi lang siguro 29 na tahanan ang naroon sa San Juan. Ang dito sa Calcutta, siguro sa Jordan, 29 houses ay kulang pa, no? So ibig sabihin, kanina pag-blessing ko sa Cluster Hope, halos 20 yung kanilang mga imahin ng Mama Mary. Ibig sabihin, marami silang Mama Mary na padadalawin sa mga tahatahanan dahil nais nating abutin ang lahat, lalong-lalo na ang mga nasalaylayan. At sana walang maiiwanan. No? So yun yung paalaala ko sa mga leaders. Sana ay marami tayong madalaw. Marami tayong pamilya na makapag-alay tayo ng panalangin para sa kanila. No?
lalong-lalo na yung mga hindi nagsisimba, yun sana yung unahin natin. Kasi baka sa pagdasal natin sa kanilang pamilya, maakay natin sila papunta ng ating simbahan. Kaya nagmi-mission tayo, yun yung mission natin. Abutin natin yung mga hindi inaaabot. Baka yung puntahan lang ninyo, kayo-kayo pa rin. Hindi tayo dumadami. Tayo pa rin. Pero baka kung may mapuntahan tayo at mahaakay natin na, ate, simba ka tuwing linggo, malapit na yung simbahan dito sa atin. Malay mo, madagdagan tayo kahit 5 lang. At least, may nadagdag na 5 sa atin. At least may naakay tayo kahit 5 katao lang dito sa ating simbahan. No? So yun yung kaunting paalaala ko. No? Tapos sa October 30, yan po yung closing ceremony natin. Alas 6 yung ating foot procession. Yung mga taga Peña Francia, taga Manawag, taga St. Joseph Chapel, ay intayin po natin. Halimbawa, yung taga San Roque, dito sila mag-intay. No? Tapos ang taga Calcutta, doon sa ilang-ilang doon sa Bougainvillea mag-intay. No? Tapos ang taga San Juan, doon sa Ever mag-intay. No? Hintayin natin sila. No? Dumidilim na yan. No? So, nagbibitbit sila ng kandila, dala-dala nila si Mama Mary. Tapos habang inintay natin sila, pagdating nila, sabay-sabay tayong maglakad, no? Papunta doon sa St. Louis de Montfort Chapel. No? Pagdating natin doon, ay magpahinga tayo ng kaunti, tapos pagkatapos mga 10 minutes, ipagdiwang natin ang closing mass ng ating month of Rosary. No? Tapos pagkatapos niyan, ay siyempre, pakainin tayo ng taga St. Louis. No? Mayaman sila Marami silang pera. So, bawasan natin ang kanilang pera, pakainin nila tayo. No? So, parang piyesta yun doon sa St. Louis sa darating na October 30 sa pag-end natin ng month of Rosary. No? Barangay election din yan. Hayaan na natin yung mga nanalo. Basta tayo kay Mama Mary tayo. No? Sama-sama tayong maglakad at samahan natin si Mama Mary para ating parangalan at pasalamatan. No? Tapos sa November 1 ay All Saints Day. Marami po tayong activities. May misa po tayo dito, alas 6 ng umaga. Tapos yung hindi nakapagsimba, may misa tayo ng alas 9 sa Eternal Garden. Tapos alas 2 ng hapon. Tapos pagka 4:30 ang ating mga sakristan at ang ating mga youth, magsusuot sila ng damit ng santo, no? May San Roque, may St. Paul, may St. Joseph, no? Tapos dadalaw sila sa mga pamilya, 5 pamilya ng bawat kapilya, no? Tapos pagkatapos silang dalawin yung 5 pamilya, ang bawat kapilya ay magpili ng isa sa mga pinakamahirap sa kapilya. Tapos dadalhin natin doon sa Woodcraft dahil yung mahirap na pamilya ay ating i-treat at ating i-bless sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila at pagbibigay sa kanila ng bigas at mga groceries. Yan po ay mangyari sa November 1 ng gabi. Yung pamilyang pinakamahirap sa ating kapilya, tatay, nanay at mga anak, no? Dalhin natin sila sa Woodcraft. Isang pamilya lang bawat chapel. Tapos pakainin natin sila ng hapunan, tapos bibigyan natin sila ng gift. Ang kanilang gift ay magmula doon sa mga pamilya na dinalaw na mga saints natin, ating mga sakristan at ang ating mga kabataan. Pagka November 2 ay magkaroon tayo uli ng misa para sa makaluluwa, 7 a.m. sa Cluster Hope at 6 p.m. sa Cluster Love doon sa Woodcraft Bayanihan. So sana magtulungan tayo at muli magkaisa tayo. Walang hinto na yung mga activities natin. After that, simbang gabi na naman at saka Misa de Gallo. No? Magtulungan tayo at magkaisa para maging makahulugan ang ating mga pagdiriwang. And hopefully, by the first week of October, kahit wala pa tayong permit para sa pagre-renovate ng ating bodega, kahit kaunti pa yung pera natin, I will take risk, no? Para ipa-renovate natin yung ating bodega, no?
dito lang muna, no? May nagbigay na ng 44 na bubong, no? Na ano yung tawag noon? Term noon? Yung bubong? Basta mayroong 44 pieces na long span, no? Long span na bubong, no? May nagbigay na sa atin ng 44. Iniintay lang tayo kung kailan ipa-deliver. So unahin muna natin dito yung tumutulo, no? Tapos hopefully papunta tayo doon, no? Papunta tayo doon, no? At by first week of October, yung pera natin ay gamitin natin sa pagsisimula upang ipa-renovate na natin unti-unti itong ating bodega, no? So tanggalin natin yung mga poste na iyan, at saka dito, so maging malinis na itong ating bodega, tapos palitan na natin yung bubong, no? So yun muna, doon na lang muna tayo, no? Tapos kapag mayroong pera uli, magbigay kayo uli, edi sunod na naman kung ano ang isusunod natin, unti-unti lang, no? Pero i-prepare na natin yung second floor para lalo na yung bubong, no? Para pag magkaroon ng second floor, ilipat lang yung trusses, no? Tapos at saka yung bubong niya doon sa second floor hopefully, no? So sana ipagdasal ninyo na maging matagumpay ang ating renovation at marami pang tao ang maging mapagbigay para sa madaling panahon ay matapos natin itong ating pinapangarap na simbahan. So muli, magandang gabi, magandang umaga at maraming salamat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo tungo sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kababaang loob at pagsunod sa turo ni Jesus. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga. Happy Sunday!